Magandang araw mga kababayan, ito po ang News That Matters. Ito nga po si VP Sara Duterte. Nandito, dinalaw yung Pangasinan. Ito po yung kanyang interview. Huwag na ho nating patagalin at panoorin na po natin. Pilgrimage dito sa Manawag, Pangasinan para po Salamat, Madam VP. At masaya po namin na ibinabahagi sa inyo na ngayong taon po ay 90 years anniversary po ng Office of the Vice President. Woohoo! Palakpakan po tayo. At isa po sa aming activities para sa mga 90 years celebration namin ay ang aming pong pagbisita dito sa Manawag at pagsama sa misa kanina umaga alas 6 po ng umaga. Yes, ma'am. Magandang umaga po, ma'am. Ang ganda niyo po, yung first one. Matagal na yan. Ma'am, ano po yung hiniling niyo sa Diyos kayo na pagsisimba ninyo tungkol sa about your personal life at saka sa country po dahil sa nangyayari niyo? Yes, so, dalawa lang po yung dasal ko kanina, ma'am. Personal po, para sa akin, wala. Humiling lang po ako na magandang kalusugan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabuhay po para kayo. Para malampasan niya yung kaso doon sa detention unit at sa ICC. At dinasal ko din po na sana siya ay mabigyan ng interim release o kundi man total freedom mula sa kaso. At yung dasal ko po para sa bayan is a peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino. Yun po yung dasal ko kanina umaga. Maraming salamat po VP Sara, talagang napakabuti mo ng iyong puso at dahil po pinagdadasal mo pa rin tong bayan natin despite of mga sinisiraan ka. Yun nga iba dyan, hindi na nga nagdadasal para ang ginagawa pa rin nila yung pag na wala silang pakiram at sinisiraan yung mga ibang politician, yung mga mabait na politician, yung mga maiingay dyan, yung mga politician na yan yung mga magnanakaw. Yung mga nagkumikickback, gusto nilang sumipsip dito sa administrasyon ni Marcos. Yung mga ibang opisyal na yan, nagsisisip-sip sila para makakickback sila. Yan po mga kababayan, yung mga hindi pa nakapapanood pa lang po, itong si Madam VP nandito sa Pangasinan, ditong sa video na to, sa Manawag, Pangasinan. Kaya yung mga taga Pangasinan dyan, napakaswerte ninyo at nakita nyo si Madam VP. Mabuhay po kayo dyan, ha. Eto, umpisan na po natin. By the way, huwag niyong kalimutan yung News That Matters po, ha. Huwag niyong kalimutan na i-subscribe, like at i-share yung mga videos. Eto na po tayo, ratsyada na po. Tungkol po sa nalalaman po natin na napakalaking nangyayari about sa control about corruption. Ano po yung masasabi niyo, ma'am? Nakakalungkot po ba? Dahil ang corruption po ay problema na natin. Nung mayor pa po ako, una po ako naging mayor 2010. Panahon po yun ni dating Pangulong Aquino. At bumalik po ako na una po ako naging public official is 2007. Panahon po yun ni dating Pangulong Arroyo. Halos less than 20 years na rin si Madam VP Pangulong Aquino, in the service. President Duterte, ngayon po President Marcos. Nalulungkot po ako dahil ang korupsyon, usapin na po yan noong panahon ng 2007. Reklamo na po natin yan mga Pilipino noong 2007. Ang ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay maupo bilang presidente ay mabawasan yung korupsyon. Dahil nakakaabala siya unang-una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kaulanan ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po ang korupsyon dito sa ating bayan na siya na rin ang nagiging dahilan sa pinsala sa ating lipunan. At nagdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalong-lalo na sa mga ibang lahi
na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan natin. At syempre na yung hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa korupsyon. Yan po, totoo po yung sinabi ni VP Sara na itong bansa natin hindi na puro kahiyan ang inabot natin dito sa administrasyon na to. Dahil nga kapag nasa ibang bansa ka, yung mga kababayan natin doon na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, syempre sasabihin, napapanood din sa mga news tong nangyayari dito, yung mga protesta na yan, yung makaguluhan, nasabi nila ang gulo-gulo ng bansa ninyo, hindi safe pumunta doon. Ganun. Imbis na magkukita yung bansa natin ng turismo, wala. Zero po ang tourism natin. Wala tayong income. Hindi katulad ng mga ibang bansa dyan na kumikita sila sa income. Pero kasi dapat talaga yung dito sa gobyerno natin para umangat tayo at masenso yung bansa natin at makapagbigay ng maraming trabaho dito sa mga kababayan nating Pilipino, dapat yung corruption ang tanggalin. Ang magiging solusyon dyan, para walang corruption, matatakot sila, bigyan na lang mag-post sila ng death penalty. Kasi kapag nagnakaw ka, syempre, pag death penalty, ayaw mo nang magnakaw dahil nga bibitahin ka. Katulad, yan naman sa ibang bansa, legal na legal eh. Kaya nga umasenso nga yung Singapore eh. Tignan mo sa Singapore. Dati mahirap na bansa yan na mas mayaman pa tayo. Napakalit lang ng Singapore. Ano yan sa Malaysia, magkadikit yan. Nagsarili sila, naging independent sila. Ngayon, napakayaman ng bansa nila. Kinikilala sa iba't ibang bansa na maganda yung Singapore. Di sana, malayo sana yung Pilipinas dyan kaso yung mga gobyerno natin, inuuna nila yung pagnanakaw, yung pandarambong nila. Kasi pagka hindi ka kasi maluwag na, kapag maluwag ka kasing leader, yung mga kawatan mo, uubusin talaga yung kaban ng bayan. Wala silang gagawin kundi magpayaman. Babawiin nila yung mga ginastos nila nung eleksyon. At sinong kawawa, mga mahihirap na tao katulad natin. Good morning, President. Vice President. Yuhu! Advance! Sabi ko kanina yung release ni Tatay Digong, kung saan po, ano po ating? Nag-file po ng interim release yung defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakahanap po sila ng isang bansa na tatanggap, third country na tatanggap kay Pangulong Duterte. Lahat po ng kinakailangan para suportahan yung kanilang petition for interim release ay sinabit na po nila at na-deny po yung interim release. Ngayon, ang hakbang naman ng defense team ay nag-file po sila ng appeal. Tapos, nagsubmit na po sila ng bago pang mga supporting documents na nagsasabi na wala po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga risk factors sa pagbibigay ng interim release. Ang risk factors po, unang-una, flight risk, ibig sabihin magkakago. Pangalawa po ay magte-threaten o mag-intimidate ng mga witnesses. Hindi po galing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre. Nakita na po natin na merong mga investigasyon noon dito sa ating bayan. Nag-investiga si Commission on Human Rights, Leila de Lima, nag-investiga ang Senate, pinatawag nila si Trillanes at ang kanyang mga... Wag ho silang mag-alala, Madam VP, dahil itong si former President Rodrigo Duterte, hindi naman nanggugulo yan eh. Harmless po yan eh. Sa edad niya na po na 80 plus, dapat talaga po sa kanya hanggat maaari dito na lang sa Pilipinas para makasama niyo mga kanyang pamilya dahil sa kanyang short na taon na lang na naiiwan sa kanyang buhay. Syempre pag 80 ka na, depende na lang kung superhuman ka, abot ka pa ng 200. Yung mga ganyang edad syempre konti na lang yung natitira sa buhay niya. Sana yung mga natitirang buhay niya, imbis na kinulong nila, nakakaawa naman yung former president natin na wala bilang respeto sana sa kanya, dapat dito na lang, kinidnap pa nila at dinala dyan sa Hague na biglaan man lang na walang ano. Grabe talaga yung mga na to, mga kawatan. Testigo, wala pong nanakot, walang nangyaring masama sa kanila. So, makikita po natin na hindi ganyan yung behavior ni dating Pangulong Duterte. In fact, sinasabi niya lagi, pabayaan ng mga tao ang
magtanong, pabayaan na magbukas ng investigasyon. At ngayon, nag-cooperate siya sa International Criminal Court. At yung pangatlo po na risk factor ay yung posibleng pagpapatuloy ng paggawa ng krimen. So, wala po sa kanya lahat yun. So, yun po yung inuulit ng defense team sa kanilang appeal at naglagay po sila ng iba pang mga supporting documents. Okay. Good morning, VP Liway, Panagiri of DWIC. Reaction niyo po una, pilit na shift yung investigation dinadala sa flood control projects daw sa Davao. Plus, second, ano po ba yung mga sistema ipinatupad at pinapatupad ng pamunaan ng mga Duterte at puro walang negative reaction from your constituents sa Davao with regards to flood control and infra projects dun sa inyo? Una-una po ma'am, hindi na kami nagugulat na pilit na ininidikit yung flood control corruption kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Makasingit lang po ha. Kaya mga kababayan, dinidikit po yan dito sa mga Duterte, yung mga flood control. Dahil bistado na po sila. Bistado na sila, bitag na sila. Huling-huli ka na. Kumbaga nga sa pain na-trap ka na. Hindi ka na pwedeng kumawala. Naghahanap lang sila ng butas. Lahat naman ng mga napapanood natin huling kitang-kita na natin at huling-huli. Sino ba yung gumamit ng pondo na yan? Kayo nung administration ba? Yung mga ghost project na ilang taon na? Tsaka yung mga sila Bryce Hernandez, sila na nga nagsabi itong sila sila Zaldico, sila Romualdez, sila Undersecretary Bonoan, sila yung mga nag-uutos sa kung saan yung dadalhin yung mga pera. Yung mga mali-maleta, yung mga bagman na yan, yung mga dating ex-army na yan, yung nagdala ng mga bag na maleta na purong-puno ng mga pera ng taumbayan kay dito sa bahay ni Tambaloslos dyan sa Forbes Park. Nakakaya talaga kayo. Kasi sinasabi ko nga noon pa na unang-una, yung nangyayari ngayon, hindi na po ito usapin ng 2025 budget. Dahil ang 2025 budget ay ninakaw na. Tapos wala na. na yun. Ang usapin ko ngayon ay yung 2026 budget, 2027 budget, at 2028 budget. 2025 budget mga kababayan na update lang. Ubus na, wala na. Patapos na rin yung 2025, papunta na tayong 2026. Pagdating ng 2026, yung mga gagamiting project, yung pondo ng 2026, gagamitin pa sa mga upcoming na hindi nagawa noong 2025. Ngayon, abonado pa yung 2026 kasi binulsa na nga ng mga kawatan na mga buhayang yan. Wala na talaga. Lalong malulubog tayo sa utang. At yung mangyayaring eleksyon sa 2028. So kung i-tanpik natin yun, yung ginagawa nilang pag-atake sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila, isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. Negative reaction po ng mga tiga Davao, wala silang negative reaction. Opo. Wala silang negative reaction dahil sa Davao po, transparent po yung pag-i-implement ng projects. Yung mayor po, nagsasabi siya na ito yung plano natin para sa isang taon. Tapos after 1 year, nagsa-state of the city address siya at sinasabi niya rin, ito yung mga hindi nasunod, ito yung mga nasunod ng plano, at ito yung mga hindi nagawa at bakit hindi sila nagawa. Nagagawa po namin na ipaliwanag sa mga tao kung ano po yung mga projects at ano po mga dahilan kung bakit sila na-i-implement at hindi sila na-i-implement. Tama. Agree. Good morning po, Madam Vice President. Sa latest Pulse Asia survey, 69% or roughly 7 out of 10 Filipinos
ay dissatisfied or critical of the government's anti-graft and corruption campaign. Napalagay po ninyo, ano ang inyong view? Ano po ang inyong, bakit kaya? O, dahil po kasi, unang-una, mabagal. Mabagal yung action ng Office of the President sa corruption. Puro lang po salita ang ginagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024, nagsabi na po ako na may problema sa budget dahil ang budget ay hinahawakan ng 2 tao lang. At totoo po yun. Wala na pong Matik na yun. nangyayaring bike-up. Sikat na Dahil sikat na sila. pinag-uusapan na lang yun at pinagkakatikan. Pero wala siyang ginawa. Wala man lang siyang sinabi, wala siyang komento. Tapos, nagkaroon ng SONA na palagay ko gusto nilang magpapogi pa sa taong bayan, That's sa right. nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nilang magpapogi. Pogi. Nagsabi na mahiya naman kayo, hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na rin yung Tama. sinabi ko na ang korupsyon na ang nagiging dahilan sa pinsala, sa mga pagbaha, sa perwisyo. Sabi ni BBM nun, yung sa SONA niya, yung mga kawatan niya nasa likod. Sabi niya, mahiya naman kayo! Diba mga kababayan? Sino bang yung pinapatamaan niya dun? Kundi yung mga kawatan, yung nasa likod, yung dalawang kanang kamay, yung right hand. Yung mga tumatanggap na mga pera, yung mga nagnakaw na mga pera natin. Yung mga nakinabang, yung mga mali-maletang pera. Pinakinabangan nila ng gusto. Itong si Tambaloslos, tsaka itong si Saldico na hindi pa nakakauwi, na nag-shopping pa rin hanggang ngayon, na hindi pa naubos yung pera niya, na pinang-shopping pa rin niya hanggang ngayon yung mga pera natin. Ay grabe. Kung gugustuhin naman nilang mahuli yung mga yan, anytime, matagal nang nahuli yan. Nung nga si former President Rodrigo Duterte, kagaling niya lang doon sa Hong Kong, or doon sa, kailan ba yun, sa ibang bansa yun. Pagdating pa lang niya, paglapag pa lang yung eroplano dito sa Pilipinas. Wala na, sinalubong na siya ng mga pulis at dinerecho sa Alam mo na, pagod pa yung dating presidente natin, tapos biniyaya ng malayo, Europe pa yun. Talagang kawawa naman. Talagang ang laki ng mga paghihirap na ngayon. Ang hirap ng saloobin ngayon ni dating President Rodrigo Duterte. Ang bigat ng kalooban. Biruin mo, babiyahe ka ng malayo, pagod na pagod ka, pagdating mo doon, lilitisin ka, malayo ka pa sa pamilya mo. Ako, magunos dili naman kayo nasa administrasyon, maniwala kayo sa karma. Babalik din sa inyo yan. Pagka yung iba naman na yung nasa administrasyon, yung mga kawatan na yan, magsitago na kayo. Sa mga tao. At nakikita natin na walang action at walang ginagawa. Meron lang investigasyon, pero palagay ko, ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na itong mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga Kaguluhan dito sa bansang to. korupsyon sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget Pag pumirma ka po ng budget at sinabi po niya, binasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita mo yung insertion. Pero wala kang ginawa. Wala kang at all man lang sinabi sa taong bayan na aalisin ko ito dito sa 2025 budget dahil Tumpak. insertion ito ng mga senador, insertion ito ng mga members of the House of Representatives. Wala po siya. Yan mo, Madam VP Sara. Pag ikaw naging presidente, ang gagawin mo ganito. Ang gagawin mo, lahat ng mga insertion, tanggalin mo na yan. Yung mga pondo ng mga kongresista,
at yung mga ibang government official, pagka kailangan nila ng pera, doon mo na ipadala sa bank account. Unti-unti, pag kailangan lang nila, para doon at least na monitor at na-audit kung saan napupunta yung mga project nila at kung nauumpisa na yung mga project nila at kapag tapos na yung project, doon mo makikita the finished product, doon mo makikita yung mga gastos. Kasi yung ganito, yung nangyari, puro unlimited project sila eh. Gawa sila ng gawa, hingi ng pera, wala naman pinapagawa. Hingi sila ng hip, buhos sila ng buhos ng pera. Ang trabaho na nai-stack lang, dahan-dahan lang, bagal lang. Pinaperayan nga lang tayong kawawa tayo. Biruin mo yung mga discarding ganyan, yung talagang grabe. For the boys talaga yung mga discarte nila. Ang nakinabang dyan, maraming nakinabang dyan. Hindi lang yung mga congressman dyan. Kaya nga yung mga engineer na yan, yung nakakulong ngayon sila Bryce Hernandez. Biruin mo, engineer ka lang. Naka Lamborghini ka. Pinagkangalandakan mo sa tao. Siyempre, lahat ng tao alam na galing sa korap yan. Hindi mo naman sila makapaniwala na pinaghirapan mo yan. Naka Lamborghini ka. Diyos ko. Makaka-afford lang yan yung mga CEO, mga ganyan, yung mga businessman na malalaking kung yung temporary worker ka lang na engineer na ganyan, na atlos wala ka pang bata ka pa, wala ka pang mga 50, 40 ang edad mo, bata ka pa, nakagaganyan ka, hindi mo ma-afford yan. Bossing, maniwala ka, bossing. Kaya ang mangyayari sa'yo, magpakulong ka, ibalik mo lahat yung mga perang ninakaw ninyo. Ibalik nyo lahat. Yun po yung galit ng mga tao. Hindi po niya pwedeng masabi na politika ito dahil hindi po siya kandidato kailanman sa darating na mga eleksyon. Siguro kandidato ng congressman sa Ilocos Norte, pero napakaliit na nun eh. Hindi na siya makakatakbo bilang presidente, maliban na lang kung itutuloy at ipipilit nila yung charter change nila. So, ibig sabihin, hindi ito politika. Ito yung panghihingi ng mga tao sa kailangan mo gawin bilang Pangulo. Tama po. Good morning, Your Excellency. Joseph Bacani po ng Radyo Pangasinan. Ma'am, how do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Unang-una, sir, hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman nun eh. Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ICI? ICI. Commission? Bakit kailangan pa niya magbukas ng commission? Paniwala ko, at sa basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI, tapos syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI, in fact, meron na nga umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. Oy, maraming salamat, Madam. Ayan nga po, yung pagpapaliwanag mo dyan, yung ICI na yan, Madam VP, is itinatag ng Administrasyon Marcos para itago yung kanilang mga corruption. Wala ring mangyayari dyan. Sila din mga whitewash. Maghuhugas kamay lang din yung mga yan. Dapat talaga dyan, yung mga FBI yung padala dito. Di ba mga kababayan, ang ipadala dyan yung mga FBI talaga para siguradong walang magsisinungaling. Diretso kulungan ng bagsak. Madali lang yan. Siguro kung FBI yung papasok dito, yung mga Amerikano, tapos na yung kaso 2 days lang. Pinapaikot-ikot nila, ilan na linggo nang nakakalipas mo. Isang buwan na
taon din na wala na yan, makakalimutan na naman yan. Diyos ko, yung perang mga naipundar natin, yung mga pera natin, hindi na may ibalik yan, nasa mabuting kamay na yan. Sila lang din ang nagpapakasasa dyan. Wala ang pinaka-the best dyan, mga kababayan, di ba? People's power. Bumaba na sa pwesto yan si BBM at yung mga kakawatan niya. Dahil sila din yung mga kawatan niya, yan yung mga nagpahirap dito sa bansa natin. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Last question. Legitimize ng mga administration. Napanggit ko din na kanina ombudsman man, matanawan natin may bago tayong ombudsman, pinag-uusapan yung tungkol sa salin, any comments pa? Opo, sa usaping salian naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na ano ba yun, pwede nang kunin ang saliin. Dati pa naman po pwede kunin ang saliin eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng saliin ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang saliin ko sa PCIJ. Sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung saliin ko. In fact, si Delianes nga, may kopya nga ng saliin ko. So, hindi ko alam kung ano yung show nila, kung bakit kailangan pa nilang sabihin. Ngayon, pwede na kunin ng saliin. Tagal na po pwede kunin yan. Pinag-aaralan ko po kung bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede nang kunin ng saliin. Dapat para patas na lang lahat ng mga nadadawit dito, ilabas din yung mga salin nila para magkaalaman, di ba VP? Madam VP? Lahat ng mga nadadawit, yan sila yung mga congressman na yan, yung mga lahat, pakita lahat ng salin, lahat ng mga government official dyan, yung nasa matataas na pwesto. Para fair, to be fair. Kung sino yung mga maraming pera dyan, yung maraming mga assets and networks, yung mga malalaman dyan. Sigurado ako meron na naman yung dahilan. May motibo. Okay, that's it, ma'am, for the questions. Yay! Salamat na kain na to. Maraming salamat na nagawa ko sa inyo. At sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, unang-una ay congratulations sa inyo dahil hindi kayo natulog para lang mag-pilgrimage papunta dito sa Manawag, Pangasinan at para magsimba ng alas 6 na umaga. Bravo. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan yung homily ni Father kanina. Anong sinabi ni Father? I-check ko lang kasi baka natulog na kayo sa misa. Hindi kayo natulog sa biyahe, natulog kayo sa misa. Oo. Anong sabi ni Father? Thou shalt not steal. What about discipleship? That is so fair. We can be a disciple even without any resources. O yan po mga kababayan ha. Yan, sabi nga ni Father, thou shall not steal. Kaya kayong mga kawatan dyan, huwag na kayong magnakaw. Ibalik nyo na yung pera ng taong bayan para maguminhawa na itong mga buhay natin dito at hindi na peperwisyo yung ating mga kababayan mahihirap na Pilipino. Ito po nga po, maraming salamat mga kababayan. News That Matters, huwag nyo kalimutan, naglalambing lang ho naman tayo. Ipakishare na lang po at like at subscribe yung mga videos na to. At nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Maraming salamat po. News That Matters. Ciao.